Magandang tanghali Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Natin na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa pagpasok ng panibagong buwan, ang paglabas naman ng Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Karina na ating binantayan nitong weekend. Alas 10 ng umaga huli ang namataan sa layong 330 kilometers northwest ng Lawag City sa bahagi po ng Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot ng 105 kilometers per hour at pabugso nga abot naman ng 135 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, inaasahan po natin ang pagkilos nito ay pa-west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. At base dito sa 24-hour forecast ng Pag-asa, maaaring ito'y nasa layo naman na 910 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes bukas ng umaga. Sa paglabas nito ng Philippine boundary, ibinaba na rin ng Pag-asa ang lahat ng tropical cyclone warning signals. Gayunpaman, kahit nakalabas na, palalakasin pa rin po ng bagyo itong hanging habagat o yung southwest monsoon na magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. At kabilang dito ang Mimaropa. Ibig sabihin kasama po dyan ang Mindoro, Marinduque, Romblon at ganun din ang Palawan. Mararanasan din ang epekto ng hanging habagat dito yan sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon at pati na rin sa probinsya ng Zambales at ng Bataan. Dito mararanasan yung katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. So makikita po natin dito sa image, ito pong color green na yan po yung hanging habagat at kitang-kita po natin kung paano nahahatak ng bagyo itong southwest monsoon. At yan nga po yung magpapaulan dito sa western section ng ating bansa, lalong-lalo na sa bahagi ng Luzon. Samantala, epekto ng Bagyong Karina ating alamin sa aming pagbabalik. Kung babalikan naman natin ang naging pagkilos ng Bagyong Karina, mapapansin natin na pinakang nagtagal ito sa may bahagi ng Cagayan kung saan din ito naglandfall. Naranasan dito ang malakas na hangin at ulan na nagdulot naman ng pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. Sa katunayan, sa ipinost na video ni Raymond Garcia Duliana, makikita ang pagtaas ng tubig sa Kapatan Bridge. Sa una, bagamat may kataasan na ang level ng tubig, makikitang nakakadaan pa ang mga sasakyan. Ngunit makalipas lang ang ilang oras, makikita natin sa isang larawan naman na lalo pang tumaas ang tubig dahilan upang tuluyang matabunan ang tulay at maging unpassable. Agad naman itong ipinaalam sa Provincial Disaster Risk Reduction Response Center at ganun din sa Department of Public Works and Highways. At mamaya kukuha pa tayo ng update tungkol dito, kaya tutok lamang sa Panahon TV. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya yan sa News at 1 dito pa rin sa Telebisyon ng Bayan. Ako ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabi nga ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang tanghali po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.